ang taong makatutulong sana para madugtungan ang iyong buhay. Bilang na rin ang oras sa mundo. Taong 2022 nang ma-diagnose na may stage 5 chronic kidney disease si Jean Rose. 26 years old lang siya noon. Dahil sa kanyang kondisyon, nag-agaw buhay siya kaya pinayuhan siyang sumailalim sa kidney transplant sa lalong madaling panahon. Nagboluntaryong maging kidney donor ang kanyang ina na si Vilma. May time na umihi po ako ng dugo. Yun yung di na ako nakatulog. Pag nagkakandasuka ako, that time po, na-ICU na ako nun. Ni-revive na talaga ako na intubate. Kaya sabi ko, baka pwedeng kausapin natin yung iba natin kamag-anak, baka may gustong mag-donor. Kaso wala po talagang donor. Kaya sabi niya, siya na lang. Pero nang sumailalim siya sa laboratory tests para sa kidney transplant ng anak, dito na natuklasang meron siyang stage 4 colon cancer. Bilang ina, sabi ko baka po pwedeng ako, sabi ko, isinitisgan ako. Nakita na may bukol ako sa ano. Doon ako nakita. Opo, doon nagsimula ko yun. Mga turok sa kamay at leeg naman ang araw-araw na tinitiis ng 4 na taong gulang na si Carl Cahayon. Ayan po siya. Na-diagnose siyang may infantile nephrotic syndrome, isang rare kidney disease. Kaya 3 beses sa isang linggo kung sumailalim sa kidney dialysis ang bata. Isa siya sa pinakabatang dialysis patient sa bansa. Mula nung ipinanganak si Carl, 4 na taon na nakararaan, halos tanang buhay niya ay umikot na sa pagiging pasyente sa iba't ibang ospital. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kanilang pinagdaraanan, patuloy raw silang lalaban. Ang hiling ko sa akin, gumaling ako dahil kailangan pa ako ng mga anak ko. Sabi ko, sa anak ako, bago ko mamatay. Magaling na siya. Ba't ko na siyang iwan? Alas 7 ng umaga, bumiyahe na ang mag-inang Vilma at Jean Rose papunta sa isang public hospital sa Kalumpit, Bulacan. Schedule ngayon ni Vilma para sa gagawing laboratory test. Sasailalim kasi siya bukas sa chemotherapy. Ito na ang ikatlong set ng chemotherapy matapos siyang ma-diagnose na may stage 4 colon cancer. Ito po yung request po ng doktor. Before chemo po siya dapat maipagawa. Para ma-check po yung mga creatinine niya kung nasa normal level. Kasama ni Jean ang iba pang pasyenteng umaasa sa libreng laboratory test at check-up. So tayo ngayon ng pipila. Kasi nahihilo daw si mama. Buka na dyan. Pagdating sa ospital, agad na pumila si Jean habang naghihintay ang kanyang ina. Laboratory po for chemo. Kayo po to, ma'am? Si mama nasa Nandiyan po waiting. siya? Makalipas ang mahigit 1 oras, sumailalim na si Vilma sa lab test. Matapos ang pagsusuri, hindi pa makakauwi ang mag-ina. Isang mahalagang lakad pa raw kasi ang kailangan nilang gawin bago matapos ang araw. Magpapasa po tayo ng mga requirements para sa guarantee letter na ginagamit po ni mama sa NKTI para sa mga CT scan. Kasi every 3rd cycle po, kailangan niya mag-CT scan. And yun po yung nilalapit po namin para wala po kaming bayaran. Pagdating sa munisipyo ng Kalumpit, Bulacan, panghuli na sa pila sina Jean at Vilma kaya kailangan pa nilang maghintay. Sa kabila ng mainit na panahon, dagdag pa ang panghihina na nararamdaman ni Vilma. Handa niya raw itong tiisin.
Ito lang daw kasi ang paraan para matuloy ang chemotherapy ni Vilma. Kung walang tulong, kakayanin ng pamilya. Kung wala po, pipilitin pong kayanin kasi pag hindi po siya na-chemo, hindi po siya mabubuhay kasi kailangan po talaga niya mag-chemotherapy kasi lumalaki po yung bukol. Matapos ang mahigit 1 oras na paghihintay, Afternoon po, Kamusta po? mag-chemo po ulit siya eh. Ito po yung gamot niya. Nadagdagan po kasi nito. Ito po yung mahal eh. Nasa 24 to 28,000 isang bottle. matapos ang assessment, makatatanggap ng financial assistance sina Vilma na makukuha raw sa susunod na linggo. Pag mayroon na kayong request ng CT scan, balik kayo sa amin para sagutin na namin yung CT scan. Wala kayong bayaran, no? Kinabukasan, maagang pumunta ng ospital ang mag-ina para sa chemotherapy ni Vilma. So, nandito na po kami sa DMC. Agad na sinimula ng chemotherapy ni Vilma. Dahil nakakuha sila ng guarantee letter mula sa kanilang munisipyo noong nakaraang buwan, walang babayaran si Vilma ngayong araw. Malaking bagay raw ito lalo pat aabot ng 36 to 50,000 pesos ang kada cycle ng chemotherapy. Matapos may hatid ni Jean Rose ang kanyang ina sa ospital, kailangan na niyang magmadaling umuwi, hindi para magpahinga, kundi para mag-asikaso naman sa kanyang nakaschedule na dialysis. May effect ba man pag hindi ka nadadialysis? Kapag hindi po kasi kami na dialysis, makikita po nyo na magmamanas kasi po hindi na po kami naiihi. So lahat ng tinitake namin na liquid, nag-i-stay lang siya sa katawan. Taong 2022 nang ma-diagnose ng stage 5 kidney chronic disease ang dalaga. 3 beses sa isang linggo ang inirekomenda sa kanyang dialysis session. Sinamahan ko siya sa kanyang dialysis ngayong araw. Kukumustahin lang natin si Jean Rose, nagpapadialysis ngayon. 3 beses siya sa isang linggo nagpapadialysis, Tuesday, Thursday, Saturday. Ngayon yung una niyang session para sa linggong ito. Good morning po. Ako si Maki Pulido. Ilang taong ka na? 29. 29 ka na. Ilang oras ka rito? 3 hours eh, no? 4 hours. Ilang taon ka nang nagpapadialysis? Mag-3 years po sa May. Tagal na. 29. So parang po ako 26. 26 ka pa lang noon, nung bata. Laging puno yung dialysis. 60 patients na po yung Sabay-sabay? Hindi naman. 15 patients. Pagkatapos ng dialysis, parang nanghihina eh, no? Kinumusta ko rin ang iba pang pasyenteng kasabay ni Jean Rose. Kayo, ilang taon na kayo nagpapadialysis? Yung dialysis ko po, 9 years na po. 9 years. Kumusta naman yung 9 years na yun? Hirap, siyempre. Paano nyo na itatawid yun? Hindi ko po alam kung paano na naitatawid. Kung sino po manalapitan namin nun. Una na yung DSWD. Yan. Nakakapagod din ho yun paghingi, ano? Ay, sa lahat po yung lumakad ka. Pag nandiyan yung init, lahat. Masakit din yun sa pride, di ba? Sorry naman. Kulang. Sorry po, sorry.
Dahil libre ang dialysis sa kanilang lugar, malaking bagay raw ito para sa mga kagaya nilang dialysis patient. Aabutin kasi ng 8,000 hanggang 9,000 pesos ang kada session ng dialysis. Makalipas ang 4 na oras, tapos na ang dialysis ni Jean Rose. Pero kahit libre ang dialysis ni Jean Rose, problema pa rin nila ang panggastos para sa araw-araw niyang gamutan. Yung gamot magkano umaabot? Nasa 10 to 15 po isang buwan. 10 to 15,000 sa isang buwan? Pag kukunin ko po lahat, pag bibilin ko po sa labas. Pagbibilhin mo sa labas. Pero since nakakapila po ako sa NKTI, mga nasa 5,000 na lang po. Saan ka pipila? Bali, kapag may guarantee letter na po, pipila po sa pharmacy. Ilang beses sa isang buwan? Every 3 months po yung interval. Bakit mahirap gawin? Yung pagpila. Parang ano po siya nagugutom ka, may katabi kang kumakain na hindi mo kilala. Pero dahil gusto mong mabusog, gusto mong malamnan yung sikmura mo, kahit labag sa kalooban mo, hihingi ka. Kahit hindi ka sigurado kung bibigyan ka. Kapag gusto mo po talaga, gagawin mo talaga para makaraos po talaga. Lalo po sa case namin na health po yung pinag-uusapan. Basically po, yung ating hemodialysis ngayon, as a procedure, ay binabayadan na po natin yung buong taon na pag-hemodialysis ng isang pasyente. At kasama po dito sa procedure na ito, yun pong mga supplies na ginagamit, yun pong mga solutions, yun pong mga gamot na kinakailangan, especially po yung mga itinuturok para po dun sa dugo, at ganun din po yung mga laboratorio. Sa ngayon, yung ating mga take-home meds, especially kung ikaw ay na-ospital or yun nga ganyan after a procedure, ay hindi pa natin nakukover at yan yung isa sa ating tinitingnan para magkaroon tayo ng tinatawag na outpatient medicine benefit package. Sa isang silid, naabutan kong nagpapahinga naman si Vilma mula sa katatapos lang na chemotherapy. Sa pamilya niyo po, dalawa kasi kayo may sakit. Kumusta yung cost, yung bayarin? Naunang nag-chemo po ako noong 2019. Talaga pong lahat, gastos po ng anak ko. Pero ngayon pong naulit yung cancer ko, nag-chemo po kami, wala na pong bayad. Na ikukuha po ni Jean ng mga GL po. Guarantee letter. Guarantee letter po. Pero ang problema, may 5 pang session na kailangang pagdaanan si Vilma. Yung ngayon po, nakuha nila, pang 3 chemo ko po, nakuha nila. Pwede po akong mag-chemo ng 3 beses na hindi po ako magbabayad. 8 po yun, balik ang kulang po namin 5. Kulang pa ng 5. Opo. May guarantee letter kayo sa 3. May 5 pending. Opo. Hindi raw nila kakayanin ng gastusin lalo pat aabot ng 36,000 hanggang 50,000 ang isang cycle ng chemotherapy. Aabot naman ng mahigit 300,000 pesos ang gagastusin para sa mga gamot na irereseta at iba pang pagsusuri kay Vilma. Dasal ko, sana meron. Minsan po magte-text si Jean na, Mama, wala akong nakuha. Pero susubukan ko pa uli. Hindi tayo susuko hanggang wala tayo nakukuhang gamot. O guarantee Naiyak na letter. kayo nun. Ay, opo. Masakit na po sa dibdib yan. Kaya sa mga panahong wala raw silang makukuhang tulong, Tatakot po baka mamaya walang itustos. Maaari po akong mamatay. Kasi kung matitigil yung chemo ko, yun na lang yung yung inaasahan ko na mag-chemo ko para magtugtungan yung buhay ko. Yung sa ngayon, yung kanya ay chemotherapy, covered po natin sa PhilHealth ang chemotherapy. Every session po, yan po ay binabayadan natin. Namamanas ang muka
at hirap ng makakain. Ito naman ang sitwasyon ng 4 na taong gulang na si Carl Cahayon. Na-diagnose siya na may infantile nephrotic syndrome, isang rare kidney disease, nung siya ay 5 buwan pa lang. Dahil sa kanyang kondisyon, kinailangan na siyang sumailalim sa dialysis 3 beses sa isang linggo. Isa siya sa itinuturing na pinakabatang dialysis patient sa bansa. Nakakonfine dito sa Pediatric Intensive Care Unit ng National Kidney and Transplant Institute si Carl. Bilang bahagi ng protocol ng ospital ay kailangan naming magsuot ng full PPE para masigurong hindi kami magdadala ng anumang sakit sa loob. Dahil ang mga batang tulad ni Carl, sila yung mga batang madaling mahawa ng sakit. Pagpasok sa loob ng kwarto, naabutan naming matamlay ang bata dahil sa katatapos lang na dialysis kaninang umaga. Mula nung ipinanganak si Carl, 4 na taon na nakararaan, halos tanang buhay niya ay umikot na sa pagiging pasyente sa iba't ibang ospital. Mag-iisang buwan na siya dito sa National Kidney and Transplant Institute. Hanggang ngayon, hindi pa malaman kung kailan siya makakalabas. Magkano na ba ang bayarin mo sa ospital? Bali, ang bayarin ko na po kasi dito is 1.45 million po. Yun po yung sabi ng ng malasakit ko. Tapos nagpa-temporary building po ako. Nag-start na po kasi ako maglapit-lapit sa mga government po. Kaso parang naka-hold po sila ngayon. Tinutulungan naman po kami ng malasakit na ihanap po kung paano po yung bill namin. Sila po yung naghahanap kung saan po yung available ngayon na may mga pwedeng lapitan. Bukod sa paghahanap ng pambayad sa ospital, problema rin ngayon ni Mabel ang catheter na gagamitin ng anak sa susunod na dialysis session. Ngayong araw, susubukan niyang pumunta sa iba't ibang ospital sa pag-asang makahanap ng mga kakailanganin ng anak. Lahat po gagawin ko para kay Carl. Lahat ng pwedeng lalapitan ko. Pagdating sa ospital, bigo makabili ng catheter si Mabel para sa anak. Kulang daw kasi ang dala niyang 10,000 pesos. Aabot kasi ng 25,000 pesos ang kailangan para masimulan ang dialysis ng anak. Mabuti na lang daw at may nagmagandang loob na doktor na nagpahiram ng catheter kay Carl. Nung nalaman nyo mula sa doktor nyo yung anong klase yung karamdaman niya, paano mo tinanggap yun bilang isang ina? Mahirap pong tanggapin kasi parang sinasabi nila dito sa Pilipinas, parang siya lang yung may kasong gano'n. Yung mga gamot po niya sa ibang bansa pa po kukunin lahat. Kaya 5 months pa lang po kami noon, parang pinapauwi na po kami kasi wala po silang magagawa. Susunod, Ang hiling ko sa akin, gumaling ako bago ko mamatay. Magaling na siya. Bet ko na siyang iwan. Wala naman pong aasahan si Jen. Kami lang din talaga. sa huling datos na ilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA tungkol sa health expenditures ng 2023, 44.4% o mahigit 550 billion pesos ang inilalabas daw ng mga Pilipino mula sa kanilang sariling bulsa para lang makapagpagamot. 42.6% o nasa mahigit 528 billion pesos naman ang nasasagot ng gobyerno at ng iba't ibang healthcare financing schemes. Taong 2019 nang maisabatas ang Universal Healthcare Act. Layunin ng batas na ito na mabigyan ng access ang lahat ng Pilipino sa dekalidad at abot kayang medical services nang walang dapat ipangamba sa gastusin. Pero ang tanong, bakit marami pa rin ang dumadaing para lang makapagpagamot? Sad to say, basically lack of leadership skills and governance in terms of managing our healthcare problem. Ang healthcare system natin, kalunos-lunos. Kasi ang health, ang basic right ng bawat Pilipino at wala kang fighting chance kung magkakasakit ka. So dapat, paglaanan ng pondo ang PhilHealth. Kasi yan ang mag-i-improve ng ating healthcare system. Gusto ko lang ipaalala sa lahat na by virtue of the Universal Healthcare Act, sa pagiging miyembro po, ay meron po tayong tinatawag na immediate eligibility para dun sa lahat ng benepisyo ng PhilHealth. Gusto ko lang din pong i-assure ang lahat na
Sa PhilHealth po ay tuloy-tuloy ang aming serbisyo sa mas pinalawak na benepisyo. Sa isang survey ng Social Weather Stations o SWS nito lang January 2025, kabilang ang pagpapalakas sa healthcare system na bansa sa mga isyong kinukonsidera ng mga botante sa kanilang pagboto sa darating na eleksyon 2025. 93% ang nagsabing mahalaga na kabilang ito sa plataforma ng kanilang mapipiling kandidato. Sobrang napakahalaga yung tutukan at panatilihing malusog ang mamamayang Pilipino una. Mas magiging productive ang ating mga kababayan para maiangat yung ating ekonomiya. Makikita sa healthcare system natin kung ano ang status ng pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngayon, kung ganito kabagsak ang healthcare system natin, natural yung makikita rin, magre-reflect yan kung anong klaseng bansa tayo. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan ng mga gaya na Vilma, Jean Rose at mag-inang Mabel at Carl, hindi raw sila susuko at handa silang magsakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero hiling nila, sana naman ay matulungan silang madugtungan ang kanilang mga buhay. Ako po, ang hiling ko sa akin, gumaling ako dahil kailangan pa ako ng mga anak ko. Bago ko mamatay, magaling na siya. Bet ko na siyang iwan. Wala naman pong aasahan si Jean. Kami lang din talaga. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.